Bakit ang ganda ko na ngayon? Nawala na ang mga tigyawat ko sa mukha. Wala na rin ang beer belly ko. At may 8-pack abs pa ako. Hindi ba panaginip lang ito? Dahil sa matibay na kalooban ng host. At matibay na kalooban ng universo. Dahil sa matibay na kalooban ng host. Nagsagawa ng parehong healing sa loob ng 5 taon. Matagumpay na na-activate. Ang sistema ng masaganang buhay at matagumpay na nakabin. Aba, talagang may sistema. Dahil sa matibay na kalooban ng host. At ang kalooban ng host ay matatag. Dahil sa matatag na kalooban ng host. Nagsagawa ng parehong hangarin sa loob ng 5 taon. Matagumpay na na-activate. Ang sistema ng malayang buhay at matagumpay na na-link. Wow, talagang may sistema. Hello, aking malayang buhay na sistema. Magandang araw, host. Kailangan mo lamang isipin. Upang makipag-ugnayan sa akin. Kamusta? Ano ang magagawa mo? Kailangan lamang ng host na gumamit ng sariling pera para sa mga pagbili upang makakuha ng random na dobleng cashback at walang anumang limitasyon. Sige na. Baka. Dalawang taon at kalahati. Tuwing sinasabi ko sa online boyfriend ko na si QQ na ako ay isang mayaman at gwapong lalaki. Pero hindi ako makalapit ng personal. Talagang isang tanga ako. Wey? Wey, Papa. Ngayon ay ika-15 ng Mayo. Ilang araw na lang, magiging 520 na. Anong nangyayari? Hindi ba sinabi ko na sa'yo dati? Nasasama ako sa'yo sa 520. Hindi ka kailanman nag-aalala sa sinasabi ng iba. Sobrang busy ako. Nakalimutan ko na nga dahil sa sobrang pagod. Noong nakaraang taon, si Kiki ay gusto akong hanapin. Pero pinagsabihan ko siyang umuwi na lang sa probinsya. Naiwasan niya lang sa pamamagitan ng pag-alis. Sa totoo lang, noon ako ay isang mahihirap na tao na puro salita lang sa internet. Kaya hindi ako makalapit ng personal. Ngayong taon, dapat kong gamitin. Anong dahilan ang gagamitin mo para makalusot? Ay, nakabind na ako sa sistema. Bakit ako matatakot? May kakaibang tunog ba dyan? Oh, wala naman. May lamok lang kanina. Oh, mag-book na ako ng ticket. Uy, ako na lang ang mag-book para sa'yo. Sabi ng sistema, anumang gastos ay pwedeng makuha ng double na cash. Kaya ang pag-book ng ticket ay itinuturing na gastos, di ba? Walang anuman, baby, kaya ko na ito. Hindi naman galing sa hangin ang pera mo. Hintayin mo ako pagdating ko. Gawin mo lang ang iyong tungkulin bilang may-ari. Narinig ko. Sabi nila, masarap ang malaspicy na hotpot sa Genshin. Walang anuman. Nakapagkasunduan na ang bagay na ito. Nakabook na ang ticket ko. Ayos lang. Sige, book mo na lang ang ticket ko para sa ika-18. May klase pa ako mamaya hapon. CJ, ipadala mo na lang sa akin ang impormasyon sa WeChat. Ipapadala ko na agad ang order ko sa'yo. Sige, paalam. Noong 2005. Ay naku. Bago ang 2 taon at kalahati, 17 pa lang ako. Hindi nakapagtataka na ayaw niyang sabihin sa akin ang impormasyon dati. Baby, kapag dumating ka, dadalhan kita ng masarap na pagkain. Sige, una kong i-book ang iyong ticket. Panandang pandagdag. Lahat ng pasahero ay tumanggap. Telepono positibo 86135. Binabati ang host sa matagumpay na transaksyon. Kumuha ng 10 beses na cashback na gantimpala. Dahil ito ang unang beses ng host na gumastos. Opisyal na nagsimula sa daan ng perpektong buhay. Binigyan ka ng sistema ng isang karagdagang insight skill. Pumasok sa bank card ang 63,000 yuan. Totoo ito, hindi ako nananaginip. Talagang napakaastig ng sistema. Sobrang saya, hahaha. Hey, babe, anong nangyari? Papa, 你怎么给我颠得头等舱啊？ Ilang libong piso lang naman. Hindi naman ito malaking halaga. Baby, hindi mo talaga kailangang gumastos ng ganyan. Alam mo ba, noong nakaraang taon sa 520, nagtanong ako sa iyo ng palihim. 我看你当时在送外卖。 Sa totoo lang, ang first class at economy class. Wala akong pakialam talaga. Gusto ko lang hindi ka masyadong mahirapan. Kahit na online lang tayo nagkakilala, wala rin akong gaanong karanasan sa pag-ibig. Pero sa'yo, tunay na naramdaman ko, ang tamis ng pag-ibig. Kapag hindi ako masaya,
Hindi ka nagsasawa. Nasamahan ako habang ako'y nagrereklamo at nagkukwento. Kahit na minsan ay nairita ako. Pero, gusto pa rin kita, na makasama ka. Mabait. Kakaumpisa lang natin ilang sandali lang nakaraan. Bawiin na lang natin ang first class. QQ. Sa totoo lang, noong pagkakataong iyon, nag-eksperimento lang ako sa buhay. Kahit na, hindi ako kasing taas at kagwapo tulad ng iniisip mo. Pero talagang isa akong mayamang anak. Totoo. Hindi kita niloloko dito. Hindi ko rin inasahan. Pumunta ka ng lihim noong nakaraang taon para hanapin ako. Pumunta si Kinkyu sa klase. Mahal kong bata. Sa ngayon, hindi na kita sasabihan. Uunahan na kitang pumasok sa klase. Mag-usap tayo mamaya. Ilan, okay. Paalam. Tama nga. Basta't malakas ang paggastos, malakas din ang kita. Kailangan kong gumastos ng malaki. Nararamdaman ang matinding pagnanasa ng host na gumastos. Magbibigay ang sistema ng isang maliit na benepisyo na gawain. Nararamdaman ang matinding pagnanasa ng host na gumastos. Magpapadala ang sistema ng isang maliit na gawain para sa benepisyo. Sa loob ng kalahating oras, nakabili ng 63,000 yuan. Yun ay isang sasakyan na nagkakahalaga ng 45,000 yuan. Hindi ako mabubuhay sa langit, ako ay mula sa Jiangnan. Ang mundo ng paggasta ay parang walang katapusang gabi. Simula na ang oras. Mangyaring tapusin ang maliit na gawain para sa benepisyo ng maaga, host. Hindi tama yon. Basta na lang akong magbibigay ng donasyon sa isang streamer. Di ba't isang saglit lang ang 60,000 pesos? Nakalive na ang maliit mong paboritong si Xiao Guai. Grabe. Para talagang kapag antok na, saka magbibigay ng unan. Maligayang pagdating kay Tuobak Xiao Gao sa live stream. Para talagang kapag antok na, saka magbibigay ng unan. Maligayang pagdating kay Tuoba Poppy sa livestream. Maligayang pagdating kay Yan Yu Jiangnan sa livestream. Maraming tao ngayong umaga. Dumating na ang mahigit 10 tao. Gusto ng misis ng halik. Shui Nianhua, ang galing. Talagang napakaganda ni Mok Xiao Guai. Hindi ko alam kung bakit hindi siya sumisikat. Walang beauty filter. Direktang kuha mula sa orihinal na kamera. Talagang matibay ang ganda ni Xiaoze. Gusto kong pakasalan si Xiao Guai. Handa akong kumain ng manto araw-araw. Ang dami ng tao ngayon. Kumakain ako ng manto araw-araw. Wow! Nag-recharge ng 630,000 daobi. Dapat ito ay ginawa isang araw bago. Hindi ko talaga maisip. Maraming salamat din. Salamat sa lahat ng suporta sa akin. Naku! Karnabal! Naku, Kuya Jiangnan! Diyos ko, Kuya Jiangnan! Ang damit na berde ay nabasa ng ulan, ang langit ay pulang lasing, Diyos ko, Kuya Jiangnan! Nasa panaginip ba ako? Ang mahabang belo ay nakapag-ayos, sa pamamagitan ng Panginoon, nasa panaginip ba ako? Ate, sa tingin ko, nasa panaginip ba ako? Mabait na bata. Ako ang nagmamay-ari ng livestream na ito. Kuya Jiangnan, sobrang bait mo sa akin. Astig ng boss. Maraming tao ang nagtanong sa live. Ay, si Xiao Guai ay bumuti na rin. Kumain ng 21 na huwazi. Ilang pera to? 63,000 yuan. Grabe. Hatiin ito. Si Xiao Guai ay nakagawa lamang ng kaunting pagsisikap. At nakakuha na ng 31,500 yuan. Kapatid, magbigay ka ng isang lucky bag. Nakuha ko na. Bigyan ang bagong ilaw ang asawa ni Xiao Guai. Binabati ang host sa matagumpay na paggastos. Nakakuha ng doble sa ginastos. Binabati ang host. Perpektong natapos. Ang maliit na gawain mula sa sistema. Isang Porsche Cayenne. Na-trigger ang bonus na gantimpala. Mercedes-Benz 300. Ako. Talagang Mercedes-Benz 300. Ang pakiramdam ng hindi nagsisikap pero nakakakuha ay sobrang saya. Kapatid na Jiangnan, andito ka ba? Maaga pa ang oras. Babalik pa ako sa platform para mamili. Ay, interesting. Catgirl, paano magpapasok ng maligayang pagdating, Jiangnan? Maligayang pagdating, Jiangnan. Kahit hindi maganda ang buwan, welcome sa usok at ulan ng Jiangnan, kuya. Kingmi, totoo ito. Kingi, kuya, gusto mo bang maglaro ng maliit na laro? Salamat sa malaking salamin na ibinigay ni Kuya Jiangnan. 20 liangcheng, salamat, talagang sobrang salamat. 6 Zijiansha, talagang sobrang salamat. Sam Dudu, talagang sobrang salamat. Sa susunod na 1 minuto, si Xiaomi ay nakatayo sa ako pressure board na nagla-livestream para sa lahat. Limi, gusto. May Senlu, halika. Si Zai, hindi nakuha ang number 1 ulit-ulit. 11 kola hindi nauuhaw, flight. Wow. Talagang hindi madali.
Salamat, Kuya Jiangnan. Ang alaala ay naging isang salamin. Nakatanggap ng 1-0 salamin. Sa susunod na 1-0 minuto, si Xiaomi ay nasa ibabaw ng ako pressure mat na ito. Si Chuxia ay gising at nagla-live para sa lahat. Si Gufu ay nagla-live para sa lahat. Si Tuoba Popi, 66,666. 24 Tuoba, lahat ay maaaring magbigay ng suporta sa unang pwesto. Si E, ang galing, lahat ay maaaring magbigay ng suporta sa unang pwesto. Yan yu Jiangnan, kuya, pakidagdag ng atensyon. Bigyan siya ng dagdag na tagasunod. Hey! Talagang nagbibigay siya ng emosyonal na halaga, ah. Zinian, nandito na. Ang mga alaala ay naging sugat sa pamamagitan ng live streaming plaza. 24 ikaw ang aking pinakabagong pag-ibig 666 suporta-suporta. 19 taglagas at tagsibol, sakay na, sakay na. Uhaw na isda, isama mo ako sa pato. Kakulangan, isa ring paraan ng pamumuhay, ang ganda. Taon ng tubig, maraming salamat, Kuya Jiangnan. 14 na pagsasara ng mundo, salamat, Kuya Jiangnan. 14 na pagsasara ng mundo, nagpadala ng 100 malaking salamin. Isang daang malaking salamin na ipinadala ng unang tag-init na hindi natutulog. Talagang hindi pa niya natanggap. Ng ganitong karaming mga donasyon. 27 usok at ulan sa timog ng Yangtze, detalye ng pahina. Berde na damit na nahaluan ng ulan, nakalasing sa pulang mundo, magandang benepisyo. Naway maging maayos ka, kailangan kong agad na mag-screenshot. 1-0 nakikinig sa huli ng tag-init, kailangan kong agad na mag-screenshot. Dalawamput-pito naghihintay, nandito na, kailangan kong agad na mag-screenshot. Malupit na puso, gusto mo ba? Kailangan kong agad na mag-screenshot. Nakapag-makeup si King siya, kailangan kong kunan agad ng larawan. 18 dreams, kailangan kong kunan agad ng larawan. 36 water ink green lotus, gusto ko. Talagang naantig ako sa pagkagutom. Kiyan sa unang tag-init ay dumaan sa plaza. Ang halo ay isang uri ng buhay, salamat kay Brother Jiangnan. Water years, maraming salamat kay Brother Jiangnan. 14 na end of the world island, salamat kay Brother Jiangnan. 14 na pagsasara ng mundo, sumugod sa kapatid na babae. Kahit na ito ay isang palabas. 13 tiya kabinet, pero talagang maganda ang emosyonal na halaga. 24 tuubak Xiaogao, 66,666. 36 wala akong magagawa, kaya't gagawa ako ng kawanggawa. Para makakuha ka ng mas maraming kita. 18 alaala na may mint na amoy, nagmamadali. Katuman, paano ko ito punan? Pupunta ako. Ang buwan na walang anyo ay hindi maganda ngunit puno ng tula. Salamat, Kuya Jiangnan. Ang birding plums, totoo nga. Salamat, Kuya Jiangnan. 27 ulan ng usok, nagpadala ulit ng 300 na malaking salamin. 24 ikaw ang aking pinakabagong pag-ibig, 666 suporta. 19 buwan ng taglagas at bulaklak ng tagsibol, sumakay. 19 buwan ng taglagas at tagsibol, kabuang 40 na malaking salamin. Si Kian Chuxia, kabuang 400 na malaking salamin. Ibig sabihin, 400 minuto. 6 na oras at 40 minuto. Halika, ipakita mo. Sa susunod na 6 na oras at 40 minuto, mananatili tayo sa pressure board. Hindi pa natutulog si Chuxia, nakita ko lang ang host na pinapawisan. Baka natatakot siya. Nakatayo ng mahigit 6 na oras. Talagang nakakainis. Mas lalo na, sa paglakad sa pressure pad ng mahigit 6 na oras. Kumakamatay talaga. Ang hangarin ko lang ay makita kung susuko siya o hindi. O, talaga namang hindi siya natakot sa suntok. Sumuko na siya. Ngayon, totoong sumuko na ako. Yung mahigit 6 na oras na pressure pad. Okay ba? Binabati ang host sa matagumpay na pagbili. Nakakuha ng 5 beses na rebate sa pagbili. Uy, sistema. Nasaan ang Mercedes e 300 ko? Host, pakitingnan ang mesa ng tsa. Ah, pupunta ako.
Sobrang galing. 是房东夏姐，启用侦查术。 Pangalan, Xia Zaking. Taas, 168 sentimetro. Timbang, 55 kilo. Kagandahan, 72, pabor, 5 puntos. Atik siya. Ikaw ay mula sa Jiangnan. 江南， Ah, 是 hindi pa nga tayo nagkikita ng 2 buwan. Ang laki ng pagbabago mo. 也太大了吧！ Ang ganda, talagang Sony ang vibe mo. Kamakailan lang ay naadik na ako sa pag-ehersisyo. Summer, anong palagay 怎 mo? 么样？ Maganda 不 naman. 嘛， Mukhang mas masayahin ka na. Salamat. Oh, tama, Atek siya. May utang ba ako sa'yo? Na 2 buwan na renta. Sa totoo lang, hindi naman nagmamadali. Kung sakaling wala kang pera sa ngayon, 钱 ayos lang. Maaari kong ipasa sa'yo. 你刚说 Ano bang sinabi mo, Atek siya? Wala, ate, may mga bagay pa akong dapat gawin. Uuna na ako. Ay, sigurado akong may namiss ako. Binabati ang host, umabot na ang deposito sa 1 milyon. Dahil sa aktibong paggastos ng host. Naglabas ng isang benepisyo na maliit na misyon. Target. May isang kaibigan na may mataas na hitsura. Na umabot ng 70 puntos pataas. Gantimpala sa misyon. Villano. 001 sa Jiangcheng Chenfu. Limitadong edisyon ng Pagani Huayra. Wow. Wow. 塞， Ito na ba ang Mercedes, ang ganda? 太帅了！ Wow. Ang gwapo mo, mahal. 亲爱的， Ang galing mo talaga. Di ba? Kuya, 哥， kakausap mo lang kanina. 人家说 Nandito sa luma at sirang komunidad. 你，我还 Hindi ako naniniwala. Tao ang may kasalanan. 了。 Gagamitin ko ang aking lighter para magyabang. Hindi ko akalain na talagang may sasakyan dito. Mukhang gustong-gusto mo ang sasakyang ito, ha? Ang sasakyang ito ay pangarap ng karamihan sa mga lalaki. Hindi ako eksepsyon. Gusto mo bang sumakay? 啊， Sistema, akin ba ang sasakyang ito? Lahat ng ginagawa nila, nawawalan na ako ng kumpiyansa. Hoy, pair. Ito ba ang sasakyan mo? Hindi, sa kuya ko ang sasakyan. Sa'yo kaya ang sasakyan. Kuya, tingnan mo. 你看， Yung mahirap. 都把你 Lahat ay itinuturing na kabutihan mo bilang atay ng kabayo. Mas mabuti pang huwag na siyang pasakayin. Tama na rin. Sa suot niya, parang ako pa ang nadudumihan. Talagang nakakapagtaka. Ito na nga ang sasakyan ko. 就是我的车。 Isang pang-apoy lang naman yan. Anong pinapakita mo dito? Oh. Wow kuya, ang gwapo mo. 哥你好帅， Ang ganda ng tunog ng sasakyan na ito. Yeah, syempre. Pop, pwede ba kaming pumasok at umupo? 走吗？ Uminom ako ng alak kaninang umaga. Uminom ako ng alak kaninang umaga. Walang paraan para buksan ang iyon. Rand, ayos lang yan. Umupo na lang tayo sa likod. Gumawa ng mga nakakatuwang bagay. Wakso. Kayo po ay. 这是 Uy, pumasok ka rin, mahirap ka man. Kakatapos lang uminom ng kapatid ko. Dalhin mo kami sa biyahe. Sabi ko, Ginoo, 这位女士， bakit ka lumalapit sa akin ng ganyan? Nagsipilyo ka ba kaninang umaga? Nagsipilyo ako. Ang gamit ko ay Swiss Smile gintong pasta ng ngipin. 黄金牙膏， Kaya hindi nakapagtataka ang amoy na parang tae. Ikaw, ay, pwede mo akong suntukin. Pero mag-isip ka ng mabuti. Hindi ka pinapayagang pumasok sa sasakyan ko. At nananakit ka pa sa loob ng sasakyan. Handa ka na bang pumasok? 进去了吗？ Ang sasakyan mo. Hindi ako naniniwala. 6 Kuya, sabihin mo na sa kanya. 告诉他呀。 Huwag na lang makipagtalo sa kanya. Tara na. Ano? Ikaw, mahirap ka. May dala kang pangbato, nagmamalaki ka. May dala kang lighter, nagmamalaki ka. May dala kang pangbato, nagmamalaki ka. May dala kang pangbato, nagmamalaki ka. Pinapahiya mo ako kasama mo. Umalis ka dito. At ikaw, umalis ka rin. 一起滚！ Ay naku, kuya. 哥， Tama na, kasalanan ko kanina. 错了， Huwag mo akong paalisin, okay ba? 好吗？ 哎呀， Amoy ng dumi na may pang-amoy ng puwit. Magsialis ka na. Wow, 哇塞！ noong dati, 以前 kahit dumaan ako dito, nakakahiya. Gusto kong ipakita sa kanila ngayon 看看， na malakas ang lakas ko sa Jiangnan.
Lelad, itong. 这件， At dito. Ayoko nitong dalawa. Lahat ng iba, isilid mo na. Mas maraming bulaklak, mas malaki ang kikitain. Ang saya talaga. Ano nga, kung hindi lang hindi ko maalis ang mga bagay. Gusto ko pang makipaglaban ng 3 araw at 3 gabi. Ay, aha. Sa susunod, tawagin na lang si QQ para kunin ito. Talagang matalino ako, he. Magandang ani ngayon, ah. 真不错呀。 Pwede bang maki-add sa WeChat, guwapo? Hindi, salamat. Sigurado ka? Hindi kita kilala eh. Sigurado ka? May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Sigurado. Sigurado at tiyak na. 以及肯定。 Pakiusap, pakialis. Nahawakan ang sasakyan ko. Hindi mo kayang magbayad. Anong klaseng lalaking walang kwenta ka ba? Sa totoo lang, hindi rin naman kita gusto. Wala naman akong kailangang gusto mo. Salamat. Sistema ng pagsusuri ng insight. Sabihin mo lang sa akin, ang tunay na halaga ng kanyang kagandahan. Nakuha. Ang halaga ng kagandahan ng kabilang panig ay 62. Mukhang 80 naman ito. 也有80分。 Kaya pala lahat ay hextech. 海克斯科技啊。 Sigurado. Akala mo ba ang gwapo-gwapo mo? Tulad mo, isang amoy na lalaki. Walang babae ang magkakagusto sa'yo. Mukha namang may 80 puntos. 也有80分。 Kaya pala puro hextech. 是海克斯科技啊。 Sigurado. Akala mo ba ang gwapo-gwapo mo? Tulad mo, isang amoy lalaki. Walang babae ang magkagusto. Hoy, babe, malapit na magtanghali. Tandaan mong kumain. Hoy babe, nandyan ka ba? 你在吗？ Naghahanda na akong magmaneho. Sa oras na ito, may isang aso na nakaharang sa harap ko. Sandali lang, ha? Ikaw ang aso. Talagang nakita ko na ang takot ng mga launo. Sobrang tiwala talaga nitong si Shurjai. Mukha ng kakaiba, gumagawa pa ng kabaliwan. Walang laban sa aking si QQ. Baby, ayos na ako, mahal. Naghahanda na akong magmaneho, gutom ka ba? 对啊， Naghahanda akong makipagkita sa roommate ko. Pupunta kami sa kantin para tumingin. Naghahanda na akong magmaneho, gutom ka ba? 对啊， Naghahanda akong makipagkita sa kasama ko sa kwarto. Para tingnan ang kantina. Anong ginagawa mo? Naghahanda akong magmaneho. Magsasakay ako ng sasakyan mamaya. Para sunduin ka, okay lang ba? Mercedes e 3. 啊？ Kayo ng mga babae. Hindi ba dapat? Hindi masyadong marunong sa mga sasakyan. Paano mo agad nakilala? Ayos lang. Sinasabi ko, malapit na ako. Hindi ka ba kahit kaunti kinakabahan? Curious ka ba? Kinakabahan ako. Nagtataka ako kung ano. 好奇。 Kung sakaling, 就是如果 pangit, 我 maikli 长 at 得 mataba 又 ako. 丑又矮又胖， Tatakbo ka ba tulad ng sinasabi sa internet? Na bigla kang aalis. Siyempre, hindi ka naman aalis, di ba? Malayo pa ang nilakbay. Kaya't yayain ko pa rin siyang kumain. Pero hindi tiyak kung magiging magkasama sila. QQ, huwag mo nang takutin ang boyfriend mo. Ikaw ang pinakamaganda sa Universidad ng Magic City. Anong lalaki ang makakakita sa'yo? Na hindi matutulala. Minsan nga, tumatakbo pa palayo. Kung hindi ka man lang nila nakain. Ayos na yon. Unang prinsesa ng paaralan sa lungsod ng demonyo. Ay, baby, huwag kang makinig sa mga sinasabi ni Yaw Yaw. Naghahanda na kami pumunta sa kantin. Hindi na kita muna kakausapin. Baka mamaya na lang. 好， Unang prinsesa ng paaralan sa lungsod ng demonyo. Ang girlfriend ko ay prinsesa ng paaralan. 哎， Sistema. Maaari ba akong gumamit ng insight kay QQ? Maaari ko bang gamitin ang insight? Iulat ang host. Ano bang iniisip mo? Kailangan gamitin ang insight ng harapan. 啊， Ayos na rin. 算了， May dinner pa, umalis na tayo. Nakatukoy ng malapit. May higit sa 70 puntos na kabaligtaran ng kasarian. Ipapadala ng sistema ang isang bonus na gawain. Sa gawain makukuha mo ang WeChat ni Jiang Yan. Gantimpala sa gawain, 1,000,000 yuan. Eksperto sa violin na parang maestro. Maestro sa violin. Ntis, may ganitong magandang balita pa. Nakuha ko na si Jiang Yan. Sistemang pagsusuri. Pangalan, Jiang Yan. Edad, 25 taong gulang, taas, 170. Timbang, 56. Ganda, 76 puntos. Antas ng simpatsya, 5 puntos. Bakit 5 puntos lang ang antas ng simpatsya? Naaalala niya rin ba ako? 他也注意到我了。 Yan, tingnan mo na agad. Ang gwapo ng lalaking iyon. Maganda ang itsura. Maganda rin ang panamit. Mataas pa nga. Di ko alam. Pero talaga namang gwapo siya. 是还挺帅的。 Parang lalaki na may araw sa katawan.
Dumating na siya. Tingnan mo. Parang siya yung tipo na naggigiwin. Yung tipong nakakapayat sa suot. Pero may laman kapag naghubad. Ang ganda niya. Napaka nakakahawa ng iyong ngiti. Ang saya-saya naman. Gustong gusto ko si Jiangyan Panandang Pandagdag 5. Magandang hapon sa inyong dalawa. Nanonood ba kayo ng mga paintings? Gusto mo bang makisama sa pagtingin sa exhibit? May alam din ako tungkol sa mga paintings. Pero may ginagawa ako mamaya. Magdagdag kaya ng berdeng bula. Sa susunod na usapan na lang. Pwede ba? Walang problema. Sige na. Binabati kita, may-ari. Nakuha mo ang 1,000,000 at eksperto sa violin na parang maestro. Naka-add ka na rin sa WeChat. Uunahin na namin umalis ah. Ay, Jiangnan, magkikita tayo sa susunod. Pag-usapan natin sa susunod. Balikan natin. Paalam. Paalam. Ang Villano 001 ay nagsimula sa 300 milyon. Napakaluhong. Dahil sa aktibong pagkonsumo ng host, nagbigay ang espesyal na kaibigan ng isang maliit na misyon bilang benepisyo. Magkaroon ng isang kaibigang may mataas na hitsura, na may marka na higit sa 70. Gantimpala ng misyon. Villano 001 sa Jiangcheng Chenfu. Limitadong edisyon sa buong mundo na Pagani Son of the Wine. Limitadong edisyon sa buong mundo na Pagani Son of the Wine. Tiyak na mamahaling sasakyan. Talagang astig. Ang villa ko na numero 001. Ang anak ng hangin ko. Para sa kanila, kailangan kong tapusin ito agad. Ang maliit na misyon na ito. Paalaala mula sa sistema. Mas mataas ang antas ng simpatsya. Mas mahirap na itong itaas. Hey, huwag mong patayin. Ang aking sigasig na yon. Yu at siya. Ang suot mo ay talagang astig. Paborito ni Xia Zaking Panandang Pandagdag 6. Panandang Pandagdag. Ang tao ay nakasalalay sa damit, ang kabayo sa saddlebags. Talagang hindi ako binigo ng katotohanan. Matagal na tayong hindi nagkita. Rolex at Armani na naman. Tapos ka na sa pag-eksperimento sa buhay. Naghahanda ng umuwi para ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya. Nagtatawa si Ate Xia. Pero talagang maganda ang suot na ito. Kung mas bata lang ako ng ilang taon. Siyempre, mabibighani ako sa'yo. Xia Zaking, Panandang Pandagdag 3 na antas ng pagkagusto. Sige na, hindi na kita pagtatawanan. Kailangan ko pang pumunta sa guro ng biolin. Kukunin ko ang aking anak na babae mula sa paaralan. Pag-usapan natin mamaya. Kombinasyon ng biolin. Ngayon, hindi ba't ikaw na mismo ang master na biolinista? Ayos lang, may kasanayan ito. Maraming pagkakataon ang darating. Bumalik muna ako para kumita ng pera. Ay. ₱24 ikaw ang pinakabago kong pag-ibig, 666 suportahan natin. 19 taglagas at tagsibol, sumakay na. 25 uhaw na isda, tara na kapatid. Si Kian Chuxia ay dumating sa pamamagitan ng live streaming plaza. Kahit na magulo, isa rin itong paraan ng pamumuhay, ang ganda. Siyam panahon ng tubig, pupunta ako, si Jiangnan Jeje. 14 na pulo ng katapusan ng mundo, pupunta ako, si Jiangnan Jeje. Hindi pa natutulog si Chuxia, nakatutok sa host, pupunta ako sa Jiangnan, kuya. Malinaw ang boses. Mukhang nakakatulong ang pressure board sa pag-ehersisyo. Magbibigay pa ako ng suporta. 14 na pagsasakdal ng isla, tara, tulungan ang kapatid na babae. Hindi pa natutulog si Chuxia, nakatutok sa host. Chuxia. Grabe. Talagang napakaganda nito, nakakabighani. Salamat, Kuya Jiangnan. Salamat, Kuya Jiangnan. Hindi pa natutulog si Chuxia, nakatutok sa host. 29 Yufu e-stop narito na. 13 Tia Cabinet nag-link. Huwag umiyak. Bibigyan ni Mama si Xiaoying mamaya. Mommy ma, maghahanap siya ng mas magaling na guro ng violin para kay Xiaoying. Sa bahay natin, hindi naman bobo si Xiaoying. Siguro anak ni Sister Xia to. Mukhang dumating na ang pagkakataon ko. Parang ako na ang may tsansa. Unang tingin kay Xia. Huwag na umiiyak, huwag na, sabihin mo na lang kung ano nang gagawin natin. Ay, Sister Xia. Kakarinig ko lang na may batang umiiyak.
Si Xiaoying ba ito? Xiaoying, bakit ka umiiyak? 怎么哭了？ Ikaw si Kuya Jiangnan. 哥哥， Ako nga. 是我。 Anong nangyari, hindi mo na ako nakikilala? Nakikilala ko na si Kuya, ang gwapo na. 好看了。 Nanay, gusto kong turuan ako ni Kuya kung paano tumugtog ng violin. 教我拉小提琴。 Turuan ako ni Kuya kung paano tumugtog ng violin. Sigurado akong matutunan ko ito. Turuan ako ni Kuya kung paano tumugtog ng violin. Sigurado akong matutunan ko ito. Hindi rin naman si Kuya Xiaoying isang guro. 个也不是老师。 At hindi rin siya marunong tumugtog ng violin. Kung marunong si Kuya, marunong talaga siya. Sige na, sige na. 好了， Basta't huwag kang umiyak, Xiaoying. Ituturo ko sa iyo kung paano tumugtog ng violin, okay ba? Lanan. Ay naku, ikaw na bata. 你这丫头， Siya Ziking, panandang pandagdag 5 na tiwala. Hala. Isa lang itong pagpapakita ng pagiging gentleman. Kaya makakuha ng 5 puntos ng simpatsya. Sobrang bilis naman tumaas ng simpatsya. Sigurado akong makukuha ko ang 70 puntos na ito. Kuya, marunong kang tumugtog ng violin, di ba? Siyempre marunong ako. 我当然会了。 Ay. Yenan, madalas abala si Kuya. Hintayin mo si Kuya na hindi abala. 不忙的时候， Hayaan mong turuan ni Kuya si Xiaoying na mag-violin, okay ba? CJ, walang kailangang magmadali na ipakita ang iyong kakayahan. Ang tunay na magaling ay nagkukunwaring mahina para makapanloko. Sa mga kritikal na sandali, nagbibigay ng hindi inaasahang gulat. Kaya uwi na si Kuya. 回家了。 Elngan, paalam, Kuya. Medyo pagod na, umuwi na at matulog ng mabuti. Elngan. Sino yan? Alas 6 na. Xiao Jiang, andyan ka ba? 在吗？ Atik siya. 小江， Xiao Jiang, anak ko. Ah. Sister siya. Bakit ka gulat na gulat? Kagigising lang niya. Ikaw, ay naku. Si Sister Xia mahilig din pala sa mataas na takong na sapatos. Xiao Jiang, ito ang tsinelas na inihanda ni ate para sa'yo. Salamat sa'yo. Kaya hindi na umiiyak si Xiaoying. Sisiguraduhin kong maganda ang pagtanggap ko sa'yo. Magluluto ako ng ilang masasarap na ulam. CJ. Kuya, ngayon pupunta ka dito para sa anong dahilan? Turuan mo ba akong tumugtog ng biolin? Dumating si Kuya Xiaoying ngayon para kumain. Sa ibang araw na lang kita turuan tumugtog ng biolin, okay ba? Ayaw, ayaw. Ngayon na gusto ko. Naturuan ako ni Kuya na tumugtog ng biolin. Ikaw na 这 bata. 孩子， Sinabi ko na sa'yo, 说了， palagi nang abala ang Kuya. Sa susunod na lang kita tuturuan. Sige ba? Wala na akong pakialam, gusto ko nang gawin ngayon. CJ, ngayon tutulungan kita mag-aral ng violin. Sige ba? CJ. Si Xiao Jiang. Walang anuman. Walang anuman. Isipin mo na lang, na humihingi ako ng tawad dahil hindi ako nakasuot ng damit. Paborito ni Xia Zaking panandang pandagdag 5. Ay. Sige, pupunta ako para kunin ang gitaran nyo. Lanan, samahan mo muna si Kuya maglaro. CJ. Umalis na tayo. Xiaoying. Baka mas maganda kung turuan ka ni nanay mag-practice ng piano. Ayaw ko, gusto ko si Kuya na ang magturo sa akin. Xiao Jiang. Baka, huwag ipaalam kay Xiaoying na marunong kang tumugtog ng alpa. Para hindi ka na niya istorbohin. Walang anuman. Walang anuman. Pabor kay Xia Zaking panandang pandagdag 5. Pabor kay Xia Zaking panandang pandagdag 5.
Hindi ko akalain na marunong ka talagang tumugtog. Xiao Jiang, ang galing mo talaga. Madali lang yan. Isa lang yang simpleng kantang pambata. Pero ang galing mo na rin. Hindi tulad sa akin na wala namang talento sa musika. Noong high school pa lang ako, gusto ko nang tumugtog ng violin. Pero talagang wala akong talento. Kung ganoon, si Jixia, tutulungan kitang turuan. Ako, kaya ko rin. Madali lang para kay mama. Subukan mo lang. Ang gwapong kuya ay marunong tumugtog ng violin. Hayaan mo siyang iparamdam sa'yo. Panandang pandagdag. Talagang mabait na bata siya. Masaya si Daddy. Sige, simulan na natin. Hindi ko titingnan, hindi ko titingnan. Alam ko ang kantang ito. Ito ang tag-init ni Kikujiro. Tama. Ang galing mo. Sama-sama tayong magaling. Panandang pandagdag. Si Ate Xia ay ganito. May-ari siya ng ilang gusali sa lumang komunidad. Parang itong mayamang babae na balo ng ilang taon na hindi naman lumalabas para maglibang. Ay labis na walang laman ang puso. Talagang nagpapasalamat ako sa iyo, Xiao Jiang. Ate Xia, kumusta ka na? Hindi na ba mahirap ang pag-violin? Kapag nandyan ka, hindi na mahirap. Kaya sa susunod na pumunta ako para kumain. Sabay na rin kitang turuan. Ate Xia. Hindi ba tanging kapag kakain lang tayo? Pwede kitang turuan, ate. Kapag hindi tayo kakain, di ba pwedeng turuan? Hindi ko naman sinasadyang ganito. Ay, mama. Hindi ba tinuturuan ako ni kuya na tumugtog ng violin? Hindi ka magpapanggap na dahil gwapo siya. Ay ninakaw niya ang teacher ko. Si Xiao Ying at kuya ay medyo abala sa araw-araw. Mama, bukas. Dadalhin kita sa ibang teacher. Sige ba? Hindi mo ba gustong maghintay hanggang matuto ka na? Ipakita kay kuya. At labis siyang magulat. Tama ba? Magaling si Xiao Ying. Matuto ng tamang daliri sa pagtugtog mula sa guro. Sa hinaharap. Ipapakita ito kay mama at kuya. Makikita mo ako sa malaking entablado. Sige, magpursige ka. Naniniwala ako na darating ang araw na yon. Lanan. Do you go low? Oh, ek. Hindi na maaga. Sige, mauuna na ako. Lanan. Hindi lalampas ng 3 segundo, hihinto siya sa akin. Si Xiao Jiang. Sasama ako sa'yo. CJ. Paalam, Xiao Ying. Ann. Salamat talaga sa iyo ngayon. Matagal na akong hindi nakakita ng ganitong ngiti sa mukha ni Xiao Ying. Sa kanya. Ako rin. Alam mo naman. Matagal na akong pumanaw. Nag-iisa na lang ako. Mag-isa kong inaalagaan si Xiao Ying. Ako. Ngayon lang kita nakita na ang laki na ng pagbabago mo. Sa totoo lang, sobrang nakakagulat. Sa isang taos pusong salita. Parang may konting paghanga ako sa'yo. Yung tipong sobrang na-in-love. Ay naku. Ako pa nga ang ina eh. Bakit mo pa sinasabi yan sa akin? Sigurado akong nag-alala ka. Paborito ni Xia Zaking positibo 1-0. Xia Zaking o Xia Zaking. Talagang matagal ka nang nag-iisa. Nakatagpo ka kay Xiao Jiang. Sa napakahusay at gwapong lalaking ito. Hindi mo na kayang pigilin ang sarili mo. Hello, Ek. Nasa busy ka ba ngayon? Hindi naman. Kailangan kitang sabihin. Mayroon akong online na kasintahan. Kailangan kong linawin ito sa'yo. Akala ko tatanggihan mo agad, ate. Ayos lang, hindi ako nag-aalala tungkol dyan.
Basta't dumating ka lang para makipagkita sa ate ko. Masaya na ako nyon. Ayos na. Kumain ka pa ba ng ulam ngayon, masarap ba? Masarap. 很好吃。 Sa totoo lang, mas sanay ako sa merienda kaysa sa hapunan. Mas magaling ako sa merienda. Tama na, hindi na kita tatanungin pa. Pupunta na ako para patulugin si Xiaoying. Mag-usap tayo ulit sa ibang pagkakataon. Lanan. Si Ate Xia basically ay nakuha na. 拿下。 Tungkol sa kung makakakain ba ng midnight snack. Depende na lang sa pagkakataon. Walang pagmamadali. Sa huli, magiging akin din ito. 都是我的菜。 Kuya Jiangnan. Masaya akong kumain kasama ka ngayon. Bilangin natin ang mga araw, manood tayo ng pelikula. Sa susunod na pagkakataon, okay ba? CJ. 好啊。 Lin Man, panandang pandagdag dalawa sa pagkagusto. Talagang sobrang abala ngayon. Hey, baby. Sa loob ng 2 araw, makikita na kita. Talagang inaabangan ko ito. 期待呢。 Talaga. Naalala ko isang tao. 有个人 Mukhang gusto niya yung puting medyas, di ba? 对对对。 Sa totoo lang, kahit itim na medyas o nakalakad ng walang sapin. Gusto ko rin naman lahat yon. Baby, okay ka ba ngayon? 方便吗？ Ayos lang. Nasa labas lahat ng kasama ko. Sige, ipakita mo sa akin kung ano ang suot mo ngayon. 嗯， CJ, hintayin mo ako sandali, baby. Magpapalit lang ako. Wow, 哦， maaaring dahil sa ilaw. Parang medyo kumikislap. Walang anuman, walang anuman, walang anuman. Maganda, maganda. Maganda ba ang baby? Sobrang ganda. Ngayon ay sobrang excited ako. Kaya, pwede ko bang makita ang tiyan ng baby? Walang problema. Walang problema. Noon, palagi niyang ipinagmamalaki kay na meron siyang 8 pakpak na ebis. Pero hindi niya kailanman pinakita sa kanya. Dahil wala naman talaga. Pero ngayon, iba na ang lahat. Babae. Sumuko sa aking perpektong mermaid line. Sumuko ka. Okay na ba ang baby? 好了吗？ Ay. Okay 好 na. 了呀。 Hindi ba't ipinadala ko na sa'yo kanina? Wala naman. Ako. Ipinadala ko kay Ate Xia. Baby, nandyan ka pa ba? Nandito, nandito. Kakaiba lang ang internet ko kanina. Ipadadala ko ulit sa'yo. Wow. Baby, ito ba ang litrato ng iyong ebis? Ang galing. Siyempre, siyempre. Kailangan kitang makita. Ngayon, araw-araw akong nasa Yuyim. Nandun ako ng ilang oras. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita ko na ang asawa ko, siguradong malakas at matipuno ako. Ay naku. Hindi ka seryoso. 孟青秋好感度加5。 咦？ Bakit agad pinatay ni Ate Xia ang ilaw? Hindi ba't matutulog na ako? At saka, bakit mo ako pinadalhan ng litrato ng ebis? 啊， Dapat matutulog na rin ako. Hindi ba't may nagsabi na mahirap matulog mag-isa? Lumabas tayo at maglibang. CJ. Hindi ba't sinabi nating lalabas tayo? Bakit nandito tayo sa bahay? Ate Xia. Jiangnan. Xiao Jiang.
Huwag kang ganyan na nakatitig sa ate. Nahihiya na nga ako, ate. Tumaas ang Nixia Zaking ng dalawa. Ate Xia. Ang ganda-ganda mo talaga. 好美啊！ Saan naman? Ate, 30 na ako. Ate Xia. Narinig mo na ba ang isang kasabihan? Ano? Walang takot sa 18 anyos na purong dalaga na naglalaro ng mainit. 玩暧昧， Ang takot ay sa 30 anyos na may bahay. 30岁。 Ngayon, napakasalita mo. Pabor sa iyo Sixia Zaking Panandang Pandagdag 3. Jiangnan. I'm flying high like a bird. Lately that's true, 'cause I can't stop thinking. Pabor sa iyo Sixia Zaking Panandang Pandagdag 1. 夏至晴，好感度加2。 Pabor sa iyo Sixia Zaking Panandang Pandagdag 5. Lalo pang gumanda ang mukha na ito habang tinitingnan. Kailangan pa rin niyang umuwi. Kung hindi, paggising ni Xiaoying sa gitna ng gabi. Maghahanap na naman ng nanay. Kailangan nang umiyak. Nagsusurf sa regalo hanggang hating gabi. Lalo na't 9 na po ang antas ng pagkagusto. Sobrang hirap talaga. Hindi pa naman iniisip. Bago dumating si Kiki, bumili ng isang villa. Ganun. Para hindi ako mahihirapan sa pakikipagkita kay Ate Xia. Talagang nagsusumikap ako. Bakit wala man lang akong natatanggap na parangal sa sipag? Lanan. Nakuha ko na ang sistema ng ilang araw. Ngayon ko lang naisip. Ang diary na itinago ko sa loob ng 5 taon. Itong diary na ito ay ibinigay sa akin noong ako'y 17 taong gulang ng isang matandang hindi kilala. Noong panahong iyon, sinabi niya na basta't magdasal ng higit sa 5 taon, tiyak na isang araw ay matutupad ang iyong mga pangarap. Sana'y isa akong super mayamang anak ng mayaman. Ngunit ang buhay ngayon ay nakakapagod. Ito ay para sa aking mga kamag-anak na hindi ko pa nakikita. Upang sanayin ang aking isipan, para maging isang karapat-dapat na tagapagmana. Mula simula hanggang wakas. Bagamat ito'y itinuturing na biro, patuloy akong nagtatala. Ngunit hindi ako tumigil. Sobrang matigas ng ulo ko talaga. Ngunit sa isang banda, 从另一方面来说， may tuturing din na natupad ang aking 也算是 hiling. 成真呢。 Sa wakas, ang mga magulang kong hindi ko pa nakikilala, ay bahagi rin ng sistemang ito. Host, sistema ng malayang buhay. Isang maliit na tulong lamang para sa iyo. Kaya, nakuha ko na ba ang aking nais? Nakuha mo na. Inirekomenda ng sistema. Natingnan ng host, ang kanyang panel ng katangian. Ako. Mayroon pa akong panel ng katangian. 板啊， Tingnan. Host na Jiangnan. 江南 Edad 25 taon. Taas 182 sentimetro. Yaman 16 na milyon yuan. Kakayahan pagsusuri. Master na bihasa sa biolin. Bagay Mercedes-Benz E300. Buhay at kapalaran. Ay makakatanggap ng isang malaking regalo sa kanyang ika-26 na kaarawan. Sa araw ng kanyang kaarawan. Ika-16 na. 2 araw na lang bago makilala ang sanggol. 2 araw na lang. Magandang umaga. Ate, ang ganda ng iyong alindog. Lalaki na walang takot sa kamatayan. May mas malaking bagay pa bukas. Bibili tayo ng villa. Bibili tayo ng villa. Go! Ang pangalan ko ay Zhanglan. Ginoo, ano po ang apelyido ninyo? Ang apelyido ko ay Jiang. Ang apelyido ko ay Jiang. Ang aming gusali sa Namshan Pavilion. Tiyak na hindi ka mabibigo.
Ginoo, maupo kayo dito. Ipapaliwanag ko ng detalyado sa inyo. Pakilagay niyo sa akin. Yung villa niyo na humigit kumulang 16 na milyon. Ito ang Namshan Pavilion, isa sa mga maliit na villa. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Kabuang 240 na metro kwadrado. May kasamang karagdagang 120 na metro kwadrado. Ang maliit na villa na ito ay may 3 palapag. Ang unang palapag ay talagang kakaiba. Hindi lamang ito may underground garage. May iway din. Sinahong pelikula. Sala ng pahinga. Ginoo, kung kailangan nyo. Hapon, maari kitang samahan para maranasan. Ang silid sa loob. Huwag nang magsalita pa, mag-scan na lang ng card. Ano, hindi mo na kailangan akong samahan sa pagtingin sa bahay. Diretsyo ng bayaran ng buo. Sobrang marangya naman ito. Binabati ang may-ari sa pagkumpleto ng pagbili. Nakakuha ng 3 beses na rebate sa pagbili. 45 milyong yuan. Yung nagbenta kanina, gusto pa akong akitin. Sobrang naive. Ang mga 9 na puko, hindi pa rin nauubos. Sino ang kumakain ng 70? Hoy! Jiangnan, may oras ka ba mamaya? Anong nangyari? Samahan mo ako mamaya. Kumain tayo, okay ba? Isang kaibigan mula sa high school. Kakatapos lang bumalik sa Jiangsheng. Gusto akong yayain para kumain. Oh, Ate Xia, nasaan ka? Nasa bahay ako. Nagmumukha ako ngayon. Ikaw ba ang pumunta sa akin? Oh. Kailangan pang bumalik ng ate. Kung hindi, sa gitna ng gabi, magigising si Xiaoying at hahanapin ang nanay at sisimulan na namang umiyak. Yu, narito na ako. Bakit? Hindi mo ba makilala ang ate? Ate Xia, ang estilo mo, talagang nagbabago-bago ah. Lahat ay bagay sa'yo. Talagang isang sutil na bata. Kahapon ng gabi, maganda ang ipinakita mo. Pagkatapos ng ilang araw, si Xiaoying ay dadalhin sa kanyang lola. Sister, magtuturo ako sa iyo ng mabuti. Ay, si Xiaoying, hindi ba siya nasa kindergarten pa? Nga. Ngayon, hindi ba maaga pa? Talagang makulit ka. Bawat sandali ay mahalaga. Anong nangyari, Linlin? Nasa Jiangsheng Grand Hotel kami. Bumalik ka na agad. Jiangsheng Grand Hotel. Kayo. Sino-sino kayo? Ahem. Ako at ang asawa ko. Ayos. Naiintindihan. Oras na para umalis. Lanan. Pero ayaw naman nilang pumunta. Sige na. Huwag mong hayaang maghintay ng matagal ang kaibigan mo. Tama. Ay. Anyway, sa loob ng ilang araw, may matitikman ka rin. Ate Xia, ang mga salitang ito, hindi ba't ako dapat nagsasabi nito sa'yo? Wala na akong pakialam. Asawa. Anong kotse ang gusto mong buksan? Ito. Nasaan ang sasakyan? Yung garahe sa ilalim ng apartment. Masyadong malayo ang garahe sa ilalim. Kailangan pang maglakad ng konti. Kung hindi, buksan ko na lang ang sakin. Itong sasakyan. Ito pala'y sa'yo. Hindi ko inasahan na ikaw ay isang mayamang tao. Magandang araw, Ginoo. Ako po ay mula sa Jiangnan Grand Hotel. Pakiusap, ilagay niyo ang mga mahalagang bagay sa sasakyan at hahanapan ko kayo ng parking space. Ito ang pulseras. Pakisabi sa akin kapag aalis na kayo. Ibigay niyo sa akin. Pasensya na. Salamat sa inyong dalawa. King, Linlin. Ang tagal na nating hindi nagkita. Nga,
Miss na kita, ha? Diyos ko. Itong batang ito, ang taas at ang gwapo. Ang ganda ng kanyang aura. Linlin, ito ang boyfriend ko. Jiangnan, ito ang panahon ng high school ko. Ang pinakamalapit kong kaibigan. Wang Lin, kumusta, Wang Jie? Diyos ko, ang gwapo naman nito. King King, talagang magaling ang paningin mo. Siyempre naman. Sige na, tara na. Huwag kang mag-alala, King King. May sasabihin ako sa'yo. Anong yon? Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, gusto ko sanang makipagkita sa'yo ng mag-isa. Pero nang malaman ni Li Fei, pinilit niya akong mag-organisa ng reunion ng mga kaklase. King King, pasensya na. Hindi ko alam na may boyfriend ka na pala. Iniisip ko lang. Walang problema. Hayaan niyo na ako. Sige, tara na. King King, miss na kita. Kagawad. Gusto kong marinig ang tawag mong kagawad. Pero pagkatapos ng maraming taon, sa wakas, narinig ko na ang boses ng leader. Sa mga nakaraang taon, palagi mong tinatanggihan ang mga salu-salo. Talagang nakakalungkot. Nga, siya ang pinakamagandang babae sa paaralan. Sa mga nakaraang taon, bihira na kitang makita. Yun ang hindi nyo alam. Si Qin, ang malaking school flower. Matagal nang nakasal noong ilang taon na ang nakalipas. Pero, medyo maselan sa asawa. Asawa niya, napatay sa aksidente sa sasakyan. Iniwan ang mag-ina, nagsasama hanggang sa huli. Sobrang nakalulungkot naman. May anak pa, at sira ang asawa. Pero walang tumanggap sa kanila. Hay, anong sinasabi nyo? Si King King ay, napakaganda pa rin. At siya pa rin ang class president. Sobrang mabait ng tao. Class president at school beauty. Pakiramdam ko, sila ang tamang magkapareha. Na, mas mabuti pa, ang ating magandang si King, kasama ang class president, kasama. Ay, dahil lahat ay sobrang masigasig. Sige, gagawin ko. Sang-ayon na. Itong pagkain na yon ay sa akin. Tulad na rin ng ating kasal. Ayos. King King. Ang babaeng pakakasalan ko. Karapat-dapat ka rin. Ikaw, dumating ako ngayon, para makipagkwentuhan kay Linlin. At saka gusto ko sanang sabihin sa'yo, na huwag mo na akong imbitahan sa ganitong mga salu-salo. Sa susunod. At saka, huwag mo na rin akong padalhan ng mensahe. Natatakot akong magkamali ng isip ang asawa ko. King King, hindi tayo gaano kakilala. Pakiusap tawagin mo akong Xia Zaiting. Ang saya-saya ni King King. Naalagaan pa ang nararamdaman ng bunso. Mahal na mahal kita. Amoy utot na bata. Xia Zaiting. Sobrang dami ng mga sugar baby sa mundong ito. Bakit kanila pinapansin? Wala ka bang ideya? Sila'y interesado lang sa pera mo. Hindi katulad ko. May trabaho akong may stable na kita. Tama. Ngayon, ang matandang squad leader ay nangunguna sa benta. Deposito. May 3 milyon. Yung mga tao na umaasa lang sa kanilang hitsura, ano ng karapatan nila? Bakit siya? Ay naku. 3 milyon. Talagang marami yan. Apat na 5 milyon. Paano mangyayari iyon? Sige na. Mag-imbita ng tao sa ganitong 12 palapag. Karaniwang lugar. Gustong makipagrelasyon sa mayamang babae. May kakayahan ka ba para dyan? Ganoon ba? Dahil dito, lahat kayo ay mga kaklase ng asawa ko. Kaya ang gastos ngayon, ako ang bahala. Kain lang kayo ng kain. Mag-order lang kayo ng mag-order. CJ. Asawa, tara na tayo. Lanan. Mahal na itim na ginto na gumagamit. Nakaayos na ang iyong mga pagkain. Naway mag-enjoy ka sa iyong pagkain. 8. Ang galing mo kanina. Na. Ang aking lambing ay para lamang sa'yo. Talaga bang may sinumang lalaki? Nakarapat dapat sa lambing ko. Ay, sino ba kasi? Kanina. Bakit? Mo tinulungan yung mga tao na magbayad. Sobrang sama nila. Hindi karapat dapat. Kapag kasama ko si King King, sila ay mga kaklase ni King King. Kailangan kong mahalin ang lahat. Talagang mayaman at gwapo ang batang ito. At saka, mabait pa. Ikaw at si King King ay magkasama.
Talagang bagay na bagay sila. Siyempre, mahal. Si Kingking ay isa sa mga pinakamabuting kaibigan ko. Ito ang lalaki ng aking pinakamabuting kaibigan. Ito ang tinatawag na magkapareho ang mga tao. Ang mga tao ay nagkakasama ayon sa kanilang uri. Walang mali. Bakit parang nagmamalaki ka pa? Siyempre. Sige, kumain ka na ng gulay. Mawawalan na ng init ang pagkain. Ang ganda ng performance mo ngayon. Mamaya sa sasakyan. Kailangan kitang bigyan ng gantimpala. Katatapos lang ng hapon. Ito ang 30 taong gulang na may bahay. Ng laban. Sistema. Tingnan ang antas ng simpatsya kay Xia Ziking. Nakatanggap. Ang kasalukuyang antas ng simpatsya kay Xia Ziking ay 89%. Kakaiba. Bakit kanina? Walang pagtaas ng magandang pakiramdam sa sasakyan. Siyempre deti. Ay. Sistema. Itong 70 magandang pakiramdam. Hindi ba ito isang hadlang? Bingo. Matalinong host. Ano ito? Ay naku. Hindi ko sasabihin sa'yo. Ako. Sinta. Kamusta? Sinta QQ. Sa makalawa magkikita na tayo. 面基了。 Aba. Bakit video call? Ay. Jenan. Nagpa-opera ka. Ay. Wala akong ginawa. Ang gwapo mo na ngayon. 帅啊！ Ahaha. Ito. Maaaring ito ay dahil sa pag-ehersisyo. Oh. Ngayon na nakikita si QQ. Hindi ba pwede nang gamitin ang kakayahang makakita ng katotohanan? Talaga namang henyo ako. Hi. Sobrang galing ko talaga. Hi. Ay. Sweetheart. Nakita mo na ang mga mata mo. Bakit hindi? Buong mukha. Lahat ay lumabas na. Nahihiya ako. Pero magkikita tayo sa makalawa. Hindi ba? Sige na nga. Ito. 这也太美了吧！ Sistema. Naka-on. Kasanayan sa pagsusuri. Tanggap. 975. Ito ba ang online girlfriend ko? Para siyang isang diwata. At ang level ng pagkagusto ko sa kanya. Ang taas-taas. Baby. Matagal na rin tayong hindi nagkita, 1 taon na. Bakit ngayon ang ganda mo na? Parang ang gwapo mo na ngayon. Siguro. Dahil sa kalagayan ng balat ko. Noong nakita kita noong nakaraang taon. Na tinatamaan ng hangin at ulan. At araw sa Jiangcheng. Alam mo na yon. Sobrang nakakaloka. Maaaring ito ang dahilan. Kung bakit hindi maganda ang balat. Tama ka. Ang Jiangcheng ay isang lungsod ng init. Sa tag-init. Sobrang init dito. Baby. Ang ganda-ganda mo. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Ay naku, nakakainis ka. Gusto mo bang maligo tayong dalawa, QQ? Wow. Ang gwapo. Tumaas ng isa ang ni Meng Q. Hey. Itong maliit na nilalang. Bakit nagbabantay pa sa pagkain? Sobrang nakakainis. May sarili na akong villa. Bakit pa ako natutulog sa ganitong luma at sira-sirang lugar? Sisi ko na rin kahapon. Naubos ang oras ko sa mga bagay-bagay. Saktong-sakto. Uwi na si Ate Xia sa bahay nila. Si QQ bukas pa babalik. Dumating na ang pagkakataon. Ate, anong masasabi mo sa suot mo? Kamusta? Maganda. Isa lang ang sinabi mong maganda. Ngayon araw habang nasa araw. Nasa trabaho. Lahat naghahanap ng angkop na damit. Nababagay sa panlasa mo. Akala ko. Sa bibig mo. Isa lang palang salitang maganda. 8. Nasa puso ko na. Ibinibigay na kita, nang walang katapusang papuri. Sige, marunong ka rin sa mga bagay-bagay. Sistema, tulungan mo akong tingnan. Ang antas ng simpatsya ni Xiaji.
Nakuha. Antas ng paghanga kay Xia Zaiking. 89%. Talagang kakaiba. Kahit na mayroon, na hindi matitinag na bato, ang paghanga kay Xia Ji, ay hindi pa rin tumaas. Susi sa pagtaas ng paghanga kay Xia Ji. Ano kaya yon? Baby, malapit na tayong magkita. Sa eroplano bukas ng umaga alas 8. Ngayon, sobrang kinakabahan at excited ako. Huwag mo nang sabihin. Medyo kinakabahan din ako. Sino ba naman ang nagpasimula sa ating misis? Siyang isang napakagandang tao. Ay naku, baby, bakit ka nag-aasta na parang gwapo? Na nagsasabi ng ganyan. Ngayon, sobrang kinakabahan na ako. Ang puso ko, tumutukso ng mabilis. Sige na, matulog ka na. Alagaan mong mabuti ang katawan mo, para hindi ka maghirap bukas. Ikaw, nagsusungit ka. Matutulog na talaga ako. Lanan, magandang gabi. Magandang gabi. Sa loob lamang ng ilang araw, ang buhay ko ay talagang nagbago, ng lubos. Hindi lamang ako nagkaroon ng ilang mga kaibigan. Hindi na rin ako nag-aalala tungkol sa pera. Ito ay simula pa lamang. Ang aking hinaharap, tiyak na, nasa tuktok ng pyramid. Nandoon. Nasa mga bisig ng maganda. Gising na may kapangyarihan sa yaman ng mundo. Tiyak na makikita ko rin, ang katotohanan tungkol sa bagay na yon. Baby, malapit nang lumapag. Kita tayo sandali. Lanan, ang maliit na lalaki ni ate. Sa mga araw na ito, umalis si ate sa nanay ko. Magkita tayo sa oras na yon. Ihanda na ang iyong kasuotan panglaban. Sa ilang araw, makikipaglaban sa iyo. Ay, ang sakit. Sa mga araw na ito, bunga ng masipag na pagtatrabaho. Ay naku, itong sistema. Bakit ako lang ang binibigyan? Walang imbak na matibay na tiyan. Tinanggihan ang walang katwirang hiling ng host. Sige na nga, Leire. Pag-impake ng bagahe. Padin. Anong gagawin nyo? Huwag mag-alala, maganda. Hindi kami mangho-hold up. Boss, ang ganda ng babae. Masyadong mainay. Gamitin mo ang sinabi mo. Ibig sabihin, tingnan mo ang itsura mo, walang silbi. Nakatakot mo ang mga tao. Talagang napakaganda niya. Sikat ba siya na artista? Bago lang ba dumating ang magandang babae sa Jiangchen? Huwag ka nang sumakay ng taxi. Sama kita sa biyahe. Sobrang saya. Ayos na, salamat. Tara na. Sama kita sa biyahe. Sobrang saya. Bitawan mo. Uy, mga kapatid. Tinutukso niya tayo. Ihampas siya sa sasakyan. Sinasabi ko sa inyo. Ngayon ay isang lipunang may batas. Tara na, tara na. Lipunang may batas. Tara na, tara na. Tamasahin ang ganitong kagandahan. Mahuli ng mga pulis. Ayos lang yan. Tama ba, kaibigan? Nga. Umalis ka dyan. Sige na. Huwag mong galawin ang aking babae. Kayo ba'y karapat-dapat? Kayo ay may lakas ng loob na saktan ako. Ang sinaktan ko ay hindi ako, kundi isang bata. CJ, mga kapatid. Sugod na kayo. Boss. Parang medyo magaling siya. Ay naku, kuya. Sige na, huwag na lang. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob na umalis. Sige na. Ingat ka, baby. Kagabi lang dumating ang baby ko. Wala akong oras makipag-usap sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, na sa loob ng 3 segundo, ay umalis kayo sa aking paningin. Kung hindi, ay ipapasok ko kayo sa kulungan. Mabilis, umalis na. Isde Marzo. Baby, ayos ka lang ba? Uwi na tayo. Tumaas ng 4 ang tiwala kay Meng Qingqiu. Tumaas ng 6 na po ang tiwala kay Li Shu. Tumaas ng 70 ang tiwala kay Zhang Xichun. Tumaas ng 64 ang tiwala kay Wang Keke. Tumaas ang tiwala kay QQ. Hindi ako nagulat. Sino ang 3 taong ito? Ang gwapo naman. Gwapo, nagsushoot ka ba ng teleserye? Ano ang pamagat ng palabas nyo? Kailangan kong panoorin yan. Tumaas ng 10 ang good vibes kay Zhang Xichun. Diyos ko, ang gwapo mo pa sa harap. Mula ngayon, isa rin sa akin ang suhestyon.
Gusto ko na talagang magkaibigan. Dagdagan ng 1-0 sa pagkagusto kay Coco Wang. Nga, tingnan nyo. Ang batang babae na yon ay ang ganda rin. Sobrang excited na ako sa palabas na ito. Salamat sa inyong lahat. Walang anuman, umuwi na tayo. Ang gwapo ng baby ko. Ang laki ng kanyang karisma. Sobrang gusto ko siya. Diyos ko. Wow. Bakit? Baby, kakagigil lang. 吃醋了？ Hindi na. Sikat ka. Kaya't pinatutunayan na maganda ang panlasa ko. Ito na ba ang pag-ibig ni QQ? Ang tapang mo. Pero hindi naman ako galit. Hindi ko sinasadyang gawin ito. Kasalanan mo ito. QQ. Ang tapang mo talaga. Galit ka. QQ. Ang ganda mo. Huwag itakip ang mukha. Kakarating lang. Gusto kong makita ka. Totoo. Mas totoo pa sa perlas. Sige na nga. Itong batang babae. Kanina, napaka-bold mo. Ngayon, nagiging mahiyain ka na. Pero, ang cute mo. Si QQ ang taong hindi ako iniiwasan. Kahit wala akong pera. Ano bang karapatan ko? Na magkaroon ng ganitong magandang babae. Baby, hindi mo ba sinabi? Nakukuha ka sa akin gamit ang Cayenne. Bakit Porsche ang gamit mo? Nakalimutan kong palitan. Pareho lang naman. Walang malaking problema. Oh, ang Porsche mo. Dapat ay limitadong edisyon sa buong mundo, di ba? Lanan, kayo mga babae, hindi ba dapat hindi kayo masyadong marunong sa mga sasakyan? Bakit alam mo agad? Madali siyang makilala. Kapatid ko, mahilig siya sa mga sasakyan. Siya naman, mayroon din siyang isang Porsche. Pero ang kanya ay hindi limitadong edisyon. Talagang gusto niya ang mga limitadong edisyon. Ako naman, sa kanyang impluensya, may kaunti akong kaalaman tungkol sa mga sasakyan. Ang kapatid mo, hindi ko akalain na si Kiki sa ating pamilya ay isang maliit na mayamang babae pala. Lene, 13 hindi ka rin naman iba. Akala ko dati, maingat akong nakikipag-chat sa'yo, inaalagaan ang iyong emosyon. Hindi ko akalain na isa ka palang mayamang anak. 13 Magkaiba kami. Noong una, ang natitirang balance ko ay 6 may lamang. Nakarating ako dito ngayon dahil sa tulong ng aking sistema. Nakita ang maling pagkakaunawaan ng host sa relasyon. Pakisuyo, host. Huwag mong samantalahin ang sistema namin. 13 Mahal, anong gusto mong kainin mamaya? Malatang. Talagang kumain ng malatang. Tungkol sa mga online na magkasintahan na nagkikita, nag-invite ang lalaki sa babae na kumain ng isang bowl na maanghang na hotpot na nagkakahalaga ng 6 na piso. 13 Nakita na ang host ay may dalawang kaibigan na may 70% na simpatsya. O higit pa, magbigay ng misyon. May 3 magandang kaibigan na 100% ang pagkagusto ng mga ito. Gantimpala sa misyon. Gusali sa Jiangcheng. Jiangcheng Building. Isa itong milyardong tall skyscraper. Ngayon, ang pagkagusto ni Lin Manman ay umabot na sa 100%. Dito kay QQ, nahanap na ang susi. Hindi na problema ang 100%. Ang mahalaga ay kay Xiaji. Ang paglampas sa threshold ng pagkagusto ni Xiaji. Ano nga ba yon? Gising na. Hindi na matutulog muli. Kahapon, hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa pagtakbo sa eroplano. Ngayon, nakaranas na naman ng isang malaking laban. Baby, talaga namang puno ka ng sigla. Siyempre. Hindi pa ba yan ang ating mahal na anak? Sobrang kaakit-akit. 孟青秋好感度加1，孟青秋好感度加2，孟青秋好感度加3。
Na-detect ang antas ng pagkagusto kay Meng Q. Umabot sa 100%. Nag-trigger ng premyo sa raffle. Gusto mo bang gamitin? Lanan. Binabati ang host. Sa pagkakataong ito ng palaro, napili ang pinakamahusay na tradisyonal na medisina. Ay. Jiangnan, kahapon sobrang pagod ka. Matulog ka pa ng kaunti. Saan ka pa ba pupunta? Marami pa akong kayang gawin. Lene, mayabang. Tingin ko hindi maganda ang iyong katawan. Mukhang hindi ka masyadong okay. Siguro dahil hindi ka natulog ng maayos kahapon. At dagdagan pa ang pagod ngayon. Dahil sa labis na pagod, nagiging kulang ang kidney energy. Jiangnan, ikaw. Pasensya na, kakaumpisa ko lang matutong medisinang Chino. Bigla akong naisipang subukan ito. Lanan, gutom ka na. Lanan, tara. Dadaling kita para kumain ng masarap na pagkain sa Jiangsheng. CJ. Baby, yung pinili mong lugar, maganda ang kapaligiran. Nga, hindi naman kasi basta-basta ang pumili ng lugar. Lene, sobrang makasarili. Baby, ano to? Kinuha mo lang ba to? Ano yan? Sige, hulaan mo. Ako. Ay naku, ito ay para sa baby. Regalo para sa 520. Wow. Halika, ilagay ko ito sa'yo. Araw-araw, nandyan si QQ sa tabi ko. Hindi talaga posible na bumili ng regalo ng lihim. Ibig sabihin, yung regalong ito, noon pa man sa Magdu, handa na ito. Noong nasa Shanghai pa kami. Wow, ang ganda ng kamay ng baby. Nakasuot ng sobrang stylish. Ay, akala ko kamay lang ang ginagamit ng baby. Kaya pala. Ahem. Yung, may regalo ba ang baby? Para sa akin. 3 eh. Ako. Alam ko na. Siguradong wala kang naghanda ng regalo ng maaga, di ba? Ako, hindi. Siyempre, naghanda ako. Para sa'yo. Ito ba hindi ang paborito mo? Na sports car? Lanan? O isang limitadong edisyon sa buong mundo? Na? Hindi pwede. Hindi ko maaaro. Ay. Kaya pala ang mga sasakyang nagkakahalaga ng milyon-milyon sa mata ng bata ay walang halaga. Kaya't maaari ko lamang. Ngunit ang sasakyang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Para sa akin, paano ito? Mawawalang halaga. Ang ibig kong sabihin ay, kung talagang gusto ng baby, nabigyan ako ng kahit ano, yung hindi naman mahal. Mas okay na. Maglakad-lakad tayo sa mall. Pumili tayo ng magkakopol na damit. Lanan. Anak, medyo nagiging double standard ka na. Yung relo na binigay mo sa akin, di naman mura, di ba? Mas mahal lang ng konti, kaysa sa green water ghost mo. Lanan. Ngunit, mula pa noong sinaunang panahon, ang pula at asul ay laging magka-partner. Baby, talaga namang mahusay kang mamili. Hindi mo ba tinitingnan kung kaninong asawa ito? Lanan, kaninong asawa nga ba? Asawa ng baby. Sino ba ang baby? Nakakainis. Meng Q. Asawa ni Jiangnan. Ay naku. Ang araw na ito, masyadong mabilis lumipas. Parang hindi ko pa nagagawa ang kahit ano ngayon. Pero parang mabilis na lumipas ang oras. Nawala na ang oras. Maglalaro na lang ako bukas. Sa susunod na umaga, kailangan ko nang umuwi. Ay, huwag isipin. Naisip ko ito. Parang gusto ko nang maemo. Walang anuman. Kapag nagbakasyon na, pupunta ako sa Magic City para makipaglaro sa'yo. Totoo yan. Lanan. Noong mga nakaraang panahon sa oras na ito, walang taong tatawag sa akin. Pero iba na ang sitwasyon nitong mga nakaraang araw. Si Lin Manman at Atek siya. Hindi kaya sila. Pero ang hindi pagsagot sa tawag ay mas nagdududa pa. Ha? Hindi. Sino kaya yung magandang babae na tumawag? Ay. Wala. Si landlord. 13 eh. Lanan.
Si Ate Xia ay isang mature na babae. Mas nakakaalam kung paano magpigil. Hello, Jiangnan. Anong nangyari? Si Xiaoying. Ano? Kanina lang ay nasa komunidad pa tayo. Bigla na lang nawala. Nanghihintay na ako ngayon. Naka-report na ako. CJ. Sandali lang. Ako at ang girlfriend ko. Pupunta na kami. Nawawala si Xiaoying. Tayo na. CJ, tara. Ate Xia, ito na ang girlfriend ni Xiao Jiang. Maganda siya. Ang ganda niya. Ang ganda ng aura mo. Pasensya na talaga. Nakagulo sa date niyo yung mag-asawa. Sister Xia, pwede namang mag-date kahit kailan. Ngayon ang pinakamahalaga. Hanapin muna si Xiaoying. Tama. Hintayin natin si Tito Hat habang dumating siya. Para mabilis nating mahanap si Xiaoying. Tama. Sa komunidad. Nahanap na ba lahat? Nahanap ko na ang lahat. Pero wala akong nakita. Nabakas ni Xiaoying. At saka, tinatanong ko rin yung mga tao sa loob ng komunidad na naglalaro ng mga bata. Sabi nila hindi nila nakita si Xiaoying. Kakalabas ko lang. Doon sa tabi. Para tawagan si Lola ni Xiaoying. Nang ilang beses. Hindi ko inasahan na nawala si Xiaoying. Huwag kang mag-alala. QQ. Ganito. Nandito ka kasama si Ate Xia. At hintayin si Tito magsasaka. Pupunta ako para maghanap. Okay. Mag-ingat ka. Sige, okay. Xiaoying. Xiaoying. Nasaan ka ba? Xiaoying. Xiaoying. Si Xiaoying. Si Xiaoying. Si Xiaoying. Si Xiaoying. Itong mga bata, may alaala ako. Nasa komunidad, mga kilalang masamang bata. Maaaring kaugnay din ba ito sa kanila? Baka may kinalaman din sila dito. Nakita niyo ba si Xiaoying? Lene. Wala. Hindi ko siya nakita. Nawala si Xiaoying. Bakit tayo tinatanong? Mag-ulat tayo sa pulis. Tanungin si Tito Hat. Hindi ko sinabi. Nawala si Xiaoying. Itong batang ito, mukhang matatag. Ngunit sa loob ay may pagdududa. Napaka hindi tama. Bakit parang bobo ka? Magsabi ng ganyang bagay. Hindi ba't may nawawala? Ikaw. Sasabihin ko sa'yo. Kung ikaw ay walang dahilan, kung gusto mo akong saktan, dapat mong isipin kung mayroon ka ng pressure ng opinyon. Ako ay mula sa impyerno, na umakyat na masama. Akala mo, ako'y natatakot, dahil may sistema. Tumingin sa batang ito, gamit ang kakayahang manghula. Sistema, natanggap. Pangalan Jiang Dong, naisip na anak. Mga pagkakataon sa buhay. Kamakailan. Dahil sa pagkakasangkot sa pagdukot sa isang batang babae. Nahuli at dinala sa juvenile detention. Isip. Lene, kahit anong isipin mo, hindi mo talaga maiisip na ako ang kumuha kay Xiaoying. Itong masamang batang babae, nakatago sa rooftop terrace ng bahay ko. Jiang Dong, nagsinungaling ka. Ano? Huwag mo akong takutin. Ano naman ang magagawa mo? Alam kong nakatago si Xiaoying. Saan? Nandyan pala si Xiaoying. Lene. Hoy, Jiangnan. Nandito na si Tito Hat. Kamusta na dyan? May mga palatandaan na. Sa bahay pula. Dalhin nyo na sila dito. CJ. Jiangnan. Tumigil ka. Hindi kita pinapalayas. Ikaw ay nananakot. Ipakawalan mo ako. Alam mo rin ang tungkol sa pagdukot. Ang taong ito, nakilala ko na ba? Bakit ko siya? Nararamdaman na. Parang may koneksyon. Sabihin mo, nakinuha mo si Xiaoying ko. Saan mo dinala? Baliw na babae. Sino ang sisihin kung nawala ang anak mo? Wala ka bang hiya? Huwag mong isipin na dahil ikaw ay may-ari ng bahay, ay may karapatan ka na. Sinasabi ko sa'yo, ito ay isang lipunang may batas. Kahit may pera, anong silbi niyon? Sige na. Ay naku. Tumitira ka bang manakit sa akin? Ako ang humusga niyan. Bastos ka talaga. Gwapito, mag-usap tayo ng maayos. Manakit sa bata. Hindi talaga maganda. At saka, hindi rin sigurado na sila ang nagdala sa batang babae. Ay,
Tito na nambubuli sa bata. Pupunta ako sa ospital. Ay naku. Sige, tatamaan kita. Kahit magkano ang gasto sa medisina, babayaran ko. Kaya kong bayaran. Tito ng sombrero. Sige, tatamaan ko siya. Siyempre, magkakaroon ng ebidensya. Huliin siya. Nakapag-isip ka na ba? Paano ka mamamatay? Inay. Xiaoying. Paano posible? Ikaw. Paano mo nalaman? Ninakaw ko siya dito. Nanay. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Xiaoying. Darating na si nanay para iligtas ka. Jiangnan. Mayroon akong spare key sa main door. Kukunin ko na ngayon. Patahimikin mo si Xiaoying. Atik siya. Hindi na kailangan. Kapitn Lin. Ano ang balak niya? 快门！ Ay, 这可是铝合金门啊！ tara na. Si Xiaoying. Ayos lang yun. Kuya. Kuya. Si Xia Zaking panandang pandagdag 8 sa pakiramdam. Si Meng Qingqiu panandang pandagdag 2 sa pakiramdam. Si Xiao Ji positibo 2-0 sa pakiramdam. Ang magandang pakiramdam kay Jade siya. Sa wakas, nalampasan na natin. Antas ng pagkagusto ni QQ. Talagang umabot pa sa sukdulan. Sandali. May kakaibang bagay ba dito? Nanahalo. Wow. Ayos lang ikaw. Iyan ay bakal na pintuan na gawa sa aluminum alloy. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong may tao. Na kayang kick out lang ng isang paa. Siguro kahit si Kapitan Lin. Hindi kaya to. Lanan. Walang anuman. Atik siya. Ay. Pasensya na. QQ kapatid. Ako. Atik siya. Naiintindihan ko. Anong dapat ipagselos dito? Basta okay lang ang bata. Ang cute-cute ng ating Xiaoying. Hindi ko alam kung paano nagawa ng mga batang iyon. Naiwanan si Xiaoying natin. Na nakatali dito. Walang anuman. Ano ang gagawin sa mga batang iyon? Kahit na mga bata lang sila. Tiyak na ito ay isang krimen. Magtiwala ka. Lahat ay ayon sa batas. Tungkol dito. Magbibigay ako sa iyo ng sagot. Sino ang nananakit sa anak ko? Lumabas ka dyan at magsorry sa nanay mo. Inay, marami na akong napalingon na palo sa mukha ko. Sobrang sakit. Itong masamang batang si Zhang Dong. Talagang likas na duwag. Huwag kang umiyak, Xiao Dong. Nandito na si Mama. Sino ang nanakit sa anak ko? Lumabas ka at humingi ng tawad sa akin. Tama. Sino ang bumugbog sa anak ko? Ako ang bumugbog. Anong nangyari? Ako ang bumugbog. Anong nangyari? Tumaas ang favorability ni Xia Zaking panandang pandagdag 1. Alam nyo ba kung ano ang ginawa ng mga anak nyo? Panggagahasa. At ano naman kung ganoon? Napakabata pa ng anak ko. Anong parusa ang maibibigay? Anong parusa ang maibibigay? CJ. Hindi nakakapagtaka na sa tingin ko. Hindi normal ang taong ito. Kung may anak, tiyak na may ama. Sistema. I-enable ang insight technique. Nakatanggap. Pangalan. Zhang Qiqiang. Edad. 38 taon. Ang gamot ay magdadala ng kriminal na halaga. Ang gamot ay magdudulot ng 100 puntos sa lalong madaling panahon. Ang gamot ay magpapataas ng pabor sa lalong madaling panahon. Ang gamot ay magdudulot ng negatibong epekto sa lalong madaling panahon. Dahil sa pangmatagalang paggamit ng iligal na iniksyon ng mga bawal na gamot, ikaw ay maaaring mamatay ng biglaan sa lalong madaling panahon. Bansa. Naghahanda na akong mag-iniksyon. Sumpa, pumasok si Zhang Dong sa presinto. Para akong mamamatay na. Ang hirap. Ano bang ginawa ng mga anak nyo? Hindi ko alam. Pero alam ko na ikaw ay gumagamit ng droga. Ito ay isang malaking kasalanan. Huwag mo akong takutin. Isa akong karaniwang tao. Hindi ko kayang tiisin ang ganyang takot. Nanay ng bata. Kumuha ka ng cellphone. CJ. Hindi ako naniniwala. Normal na laro ng mga bata ang tabu-tabuan. Tungkol naman sa pag-akyat sa usapin ng at sinisiraan pa akong gumagamit ng droga. Mga mahal kong pamilya. Tingnan nyo nga. Walang pakialam sa batas. Ay. Nagtutulungan ang mga mayayaman at pulis. Para bulihin ang asawa at mga anak ko. Naglaro lang ang anak ko ng taguan. At pinagsususpetsahan kaming nagkidnap. At gumagamit ng droga. Walang katarungan ito. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Nakita ko sa pamamagitan ng pananaw na ang katawan ng taong ito ay labis na mahina. Tulad ng nakasulat sa mga medical na aklat, na sintomas ng labis na paggamit ng opyo, ay talagang pareho. Ito, alam mo rin ito.
Siya sa atin mo ang bahay niya. Kapitan Lin, hindi ito isang maliit na bagay. At saka, wala tayong search warrant. Bukod dito, patuloy silang gumagamit ng opinyon sa internet. Pumunta ka at tingnan. Ano ang nangyari? Sinasalubong ko ito. Kung dahil dito, mawawala ang isang masamang tao. Ako ang dapat humingi ng tawad sa suot kong sombrero. Ay, Lin. Sige na. Nanay. Nanay. Anak. Anak. Baby. Lanan. Paano mo nalaman na gumagamit ng droga ang taong iyon? Ay, marunong akong medyo maggamot. Alam ko sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang hitsura. Nalaman ko lang, yung taong iyon ay isang adik. Baby, ganito rin. Ang galing naman. Lanan. Kuya, ang galing mo. 孟青秋好感度加2。 Lanan. Sobrang taas na naman. Wala na bang hangganan? Hula kang hulaan. Ay, tingnan ninyo. Kasama ang kasalukuyang 383 tao sa diskusyon. Kasama ang kasalukuyang 383 tao sa diskusyon. Nanay ni Zhangdong, may mga follow-up na tungkol sa mga paninirang puri. At saka si Jiangnan. Naging trending ka. Sandali lang. Sino ang kumuha ng litrato na ito? Ako ang kumuha ng litrato ng baby. Sobrang gwapo mo kanina. Hindi ko napigilan. Salamat kay QQ. Kanina, nandyan ka sa loob. Nang nagre-record kami, si QQ ay abala sa pakikipag-chat sa mga kaibigan online. Atik siya. Bakit mo sinasabi yan? Mama, gutom na ako. Sobrang late na. Kayong dalawa, pumunta na rin sa bahay ng ate at kumain. Salamat sa iyo ngayon. CJ. Halika, kumain ka ng marami. Si Officer XioJ. Oh. Hey, idol. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko rin ito matutunton. Ang lihim na linya ni Zhang Qiqiang. Kakatapos ko lang ay check itong taong ito. Nalaman ko na sa Jiangchen. Maraming mga tindahan. Haha. Maliit na bagay lang. Responsibilidad ito ng mga mababait na mamamayan. Tama nga. Sabi ni Captain Lin, tinanong daw kita. Gusto mo bang sumali sa enforcement team? Humahanga siya sa'yo. Sabi niya, tiyak na bagay ka. Walang mali sa sinabi ni Kapitan Lin. Mukhang, idol mo si Kapitan Lin ah. Siyempre. Hindi mo ba alam ang tungkol sa idol? Si Kapitan Lin ay naging kapitan sa edad na 20. Siya ang pinakabatang kapitan sa aming tanggapan. At siya ay palaging nagtatrabaho nang may katarungan at napakamakatarungan. Hindi na kita kakausapin. Kailangan ko pang mag-imbestiga mamaya. Marami akong gagawin na yung gabi. CJ, sige magtrabaho ka na. Salamat sa iyong pagsisikap. Sabi ni Officer XioJ, nahuli na ang mga masamang tao. Kailangan din nating pasalamatan siya. Ayos na ayos iyon. Itong si Officer Jai, talagang hinahangaan ka niya. Kanina, patuloy siyang humihingi ng WeChat mo. Mukhang ang anak ko ay magiging isang mature na lalaki na. Jiangnan. Kiki. May naiisip ako. Di ko alam. Gusto niyo ba? Ano? Gusto kong gawing ninong si Jiangnan. Para kay Xiaoying. Kaya, kahapon nangyari ang ganoong bagay. Kung hindi dahil kay Jiangnan, talagang hindi ko alam kung ano ang magiging resulta. Kaya, gusto kong gawing ninong si Jiangnan kay Xiaoying. Kiki. Naging ninang ka kay Xiaoying. Pwede ba? Ako. Sister Xia, gusto mong gawin ito ng palihim na paraan? Siyempre, pwede naman. Halika. Gusto ko rin ang maganda kong ate. Ako. Wala akong problema, siyempre. Napakabuti. Tumaas ang pagkagusto ni Xia Zaiking panandang pandagdag 2. Nakita ang pagkagusto ni Xia Zaiking. Umabot sa 100%. Gusto mo bang gamitin? Gamitin. Binabati ang host. Sa pagkakataong ito ng raffle, nakuha ang body modification liquid. Ang epekto ng body modification liquid, kailangan lamang ng host na ilagay ito sa tubig habang naliligo. Ibabad ng 1 oras. Makukuha mo ang epekto ng pagbabago ng katawan ng buong buo. Ang galing. Alam kong masaya ka. Pero ang katawan ang pangunahing puhunan ng revolusyon. Kain na tayo. Lanan.